So talagang ating talakayin po ngayon mga kakuya na sino ba ang katuparan nito, no? So ang mga halimbawa ng pagdagdag, ito po ang ating mga una, ang paglikha ng bagong doktrina na wala sa Biblia. No? Halimbawa sa pagtuturo na may ikalawang pagkakataon sa impyerno para sa kaligtasan kahit wala namang ganitong turo sa Biblia. So yan po ang nakakatakot po mga kakuya. Isa lang yan sa mga example sa mga pagdagdag, no? So wala sa Biblia. Ikalawa, ang pagdagdag ng banal na kasulatan, ito yung tinatawag na scripture, no? Halimbawa, ang pagpapahayag na ang isang bagong libro o propesiya ay kapantay ng Biblia tulad ng ginawa ng ilang kulto na may karagdagang aklat bukod sa Biblia po mga kakuya. No? So ang ikatlo, ang pag-iimbento ng hula na hindi galing sa Diyos. No? Halimbawa, sa pagsasabi na si Kristo ay babalik sa tiyak na pitsa kahit sinabi ni Jesus na walang nakakaalam ng araw, no, o oras, no, sa Matthew 24 verse 36 po mga kakuya. Ang pang-apat po mga kakuya, ang pagdaragdag sa ritual o pananampalataya na hindi utos ng Diyos, no? Halimbawa sa pagsasabing kailangan dumaan sa mga sekretong ritual para maligtas kahit sinabi ng Biblia na tayo'y naliligtas sa pananampalataya kay Kristo lamang, no? So talagang sa Efeso 2 verse 8 hanggang 9 po mga kakuya. So ang paliwanag ng dagdag ayon sa Bible scholars po mga kakuya, hindi lang ito pisikal na paglalagay ng salita, kundi pagtuturo ng anumang bagay sa lumalampas o kumukontra sa nilalaman ng Biblia. Ito ay isang babala sa mga guro, leader o sinumang nagpanggap na may bagong pahayag mula sa Diyos po mga kakuya. No? So dito, ano ang mga example na turo na talagang sinong katuparan nito? Na talagang itong sa ating naunang topic po mga kakuya, na sino ang nagdagdag o sino ang nagbawas, no, po mga kakuya. No? For example, si Jesus ay tao, hindi Diyos. No? So ito yung napakadelikado pong aral po mga kakuya, na ito ay wala sa Biblia. No, mga kakuya, ito yung idagdag po mga kakuya na talagang isipin mo si Jesus ay tao, hindi Diyos. No, ito yung mga example na dagdag bawas po mga kakuya, na talagang ito yung katuparan sa Revelation 22 verse 18. Ang turo ng Iglesia ni Kristo na si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos pagka-Diyos, no? Ayon sa Biblia, maraming talata nagtuturo na si Jesus ay tunay na Diyos. Sa John 1:1, sa John 20 verse 28, Colossians 2 verse 9, Hebrew 1 verse 8, no? So ang puna ng scholar dito, no, ang pagtanggi sa pagka-Diyos ni Kristo ay pagtanggal, no? Pagtanggal o pagbawas sa tunay niyang kalikasan ayon sa Biblia po mga kakuya. Isa lang yan sa mga example po mga kakuya na katuparan sa Iglesia ni Kristo ni Manalo po mga kakuya, ang Revelation 22 verse 18 po mga kakuya. Ang ikalawa, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pagsapi sa Iglesia ni Kristo. Ito yung talagang po mga kakuya na napakadelikadong aral po ito po mga kakuya. Ito naman ay talagang wala talaga ito sa Biblia. Turo na ngayon kailangan umanong maging membro ng Iglesia ni Kristo upang maligtas, no? So yan po ang napakadelikadong aral ito mga kakuya. Ayon sa Biblia, ang kaligtasan ay sa pananampalataya kay Jesus at hindi sa pagiging membro ng isang organisasyon, no? Tandaan po natin mga kakuya, ayon sa Biblia, kaligtasan ay sa pananampalataya kay Jesus at hindi sa pagiging membro ng isang organisasyon. Ayon po sa Efeso 2 verse 8 hanggang 9, Roma 10 verse 9 hanggang 13 po mga kakuya, no? So talagang yan po ang puna, no? Ang ganitong turo ay pagdagdag pagdagdag sa kondisyon ng kaligtasan na itinakda ng Biblia po mga kakuya, no? Ang ikatlo si Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa huling araw. Ito po ay ito lang sa mga example po mga kakuya na talagang dinagdagan po mga kakuya na wala naman sa Biblia. So kaya klaro-klaro pa sa sikat ng araw sa Revelation 22 verse 18, ang Iglesia ni Kristo ang nakatupad nito po mga kakuya. Turo na ngayon si Felix Manalo ang sugo ng Diyos sa mga huling araw batay sa mga hula sa Biblia tulad ng Isaiah 43 verse 5 hanggang 6 po mga kakuya. Ayon sa mga scholar, no, wala sa konteksto na sabing mga talata ang tungkol sa isang Pilipinong tagapagtatag ng Isaiah 43 ay tungkol sa Israel, hindi sa modernong sugo, no? So talaga ang puna nito, ang pag-aangkin ng propetikong katuparan para sa isang tao na wala sa konteksto
ng teksto ay pagdagdag sa kahulugan ng kasulatan po mga kakuya. Isa lang yan sa mga dagdag po mga kakuya na mga aral ng Iglesia ni Cristo. Pang-apat, ang pagbabawal sa pagdiriwang ng Pasko at mahal na araw. Ito naman ay talagang ito yung aral talaga nila po mga kakuya na hindi naman talaga nakasulat sa Biblia. Turo ng INC, hindi ipinagdiriwang ang Pasko, mahal na araw o anumang tradisyon na Kristiyanong pista dahil umano'y walang utos sa Biblia. Ang puna ng ilan, wala ngang utos ngunit wala ring pagbabawal sa paggunita sa kapanganakan o pagkamatay ni Kristo. Kaya ang ganitong absolutong pagbabawal ay pagdagdag ng regulasyon na wala rin sa Biblia. No? Sa Colossians 2 verse 16 hanggang 17 po mga kakuya. Isa lang yan sa mga dagdag po mga kakuya na talaga wala sa Biblia. Kaya nakakatakot na mga ganitong uri na talaga tayo ay kailangan magsaliksik po mga kakuya. Ang buod, ang mga turo ng Iglesia ni Cristo ay malinaw na naiba sa tradisyon ng Kristyanismo at maraming Bible scholars ang itinuturing ang ilan sa mga ito bilang pagbabawas o pagdagdag sa mga salita ng Diyos ayon sa prinsipyo ng Revelation 22 verse 18 hanggang 19 po mga kakuya. No? So, mayroon bang Bible scholar na sumang-ayon dito po mga kakuya sa turo ng ating makaibayo sa pananampalataya? Kinikilala ang mga turo ng mga Iglesia ni Cristo. Si Jesus ay hindi Diyos, no? So talagang ito ay talagang hindi sinuportahan ito ng mga maraming nating Bible scholar po mga kakuya. No, ang kaligtasan ay sa pagsapi, no, sa pagsapi ng INC lamang, no. So wala po 'yan, hindi sinuportahan. Si Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos. So wala, hindi po 'yan sinuportahan po mga kakuya ng ating mga kaibayo natin sa mga, lalo na po sa mga Bible scholar po mga kakuya. Mga detalye, ito ay tinatawag una ang Christology. No? Ayon sa INC, deny the divinity of Christ. Lahat ng pangunahing Bible scholars, sina Craig Kinner, N.T. Wright, D.A. Carson, James White, William Lane Craig, at iba pa, sumasang-ayon ang bagong tipan ay nagtuturo na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. No? Ang paniniwala ng INC mas kahalintulad ng ancient heresy na tinatawag na Arianism, no? Na kinundina noong ika-4 na siglo sa Council of Nicaea 325 AD. So ibig sabihin po mga kakuya na kinundina talaga yan na talagang isang heresy noong taong 300 noong 4 na siglo ng Council of Nicaea sa taong 325 AD po mga kakuya, no? Ay, ikalawa, kaligtasan sa pamagitan ng organisasyon, no? Isa yan sa mga turo o teaching ng Iglesia ni Cristo, no? Teaches na kaligtasan ay makakamit lamang sa loob ng kanilang iglesia, no? Ikalawa, evangelical, Protestant at Catholic scholar ay nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pananampalatay kay Kristo, hindi sa pagsapi sa isang dominasyon o Episo 2 verse 8 hanggang 9, Roma 10 verse 9 hanggang 13 po mga kakuya. Kaya nga hindi sinang-ayunan ng mga Bible scholar ang mga turo ng Iglesia ni Cristo. Si Felix Manalo bilang sugo, dito na, hindi ito sinuportahan din ng mga marami nating mga Bible scholar na INC claim sa si Felix Manalo ang sugo sa katuparan ng Isaiah 43 verse 5 hanggang 6, no? Walang Bible commentary scholar journal, no, na sumusuporta sa ideyang ito, no? Ang konteksto ng Isaiah 43 ay malinaw na tumutukoy sa pagbabalik ng Israel mula sa pagkabihag, hindi tungkol sa isang Pilipinong mangangaral sa ika-20 siglo po mga kakuya. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw po yan mga kakuya. Exception, may mga lokal na nagtuturo na apologista na kumikilala kay Manalo o sa ilang turo ng INC pero hindi sila kinikilala sa larangan ng International Biblical Scholarship. Karamihan sa kanila ay ang international scholar ng INC mismo. Hindi recognize sa academic field the biblical studies po mga kakuya. So ibig sabihin, hindi talaga kinikilala ang turo ng INC Iglesia ni Manalo sa international, kinikilala sa larangan ng International Biblical Scholarship
po mga kakuya, no? Talagang ibig sabihin, talagang sila ay claim lang po mga kakuya. Hanggang claim lang po sila po mga kakuya. Do? Therefore po mga kakuya na talagang ang turo ng INC talaga ay sila ang katuparan sa talagang sinasabi na sa Revelation 22 verse 18 na isa lang yung sa ating tinatalakay na wala sa Biblia yung pagdagdag po mga kakuya, no? So talaga mag-ingat at magsuri po tayo para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang uri na tatag lamang ng isang tao. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating lahat po mga kakuya.